Ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng debate tungkol sa paksang dapat bang bigyan ng paksang aralin ang mga bata tuwing weekend. Meron tayong dalawang grupo, ang grupo na sumasang-ayon at ang grupo na hindi sumasang-ayon. Pakinggan natin sila na ipahayag ang kanilang kaisipan at ang kanilang panig kung bakit sila sumasang-ayon at kung bakit hindi sila sumasang-ayon. Ngayon, ibibigay ko ang oras at ang microphone kay Leslie May Binitang dahil siya ang magiging chairman ng debate at ang ating moderator ngayon. Leslie? Magandang umaga sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating mga guro. Meron tayong dalawang grupo dito na magpapahayag ng kanilang mga salubin at kaisipan tungkol sa pagka binibigyan ng assignment tuwing weekend. Ang grupo ng oposisyon o grupo ng hindi sumasang-ayon ay binubuo nilang Gwen Ayesen Cabao, Jerky Lunong Calo, Maria Natrina Valiente, Ayan Kelly Mascareñas, Catherine Langtan at Alexander Nilva Tanato. Bigyan natin sila ng matigagang palakpakan. Ang grupo naman ng proposisyon o grupo ng sumasang-ayon ay binubuo ni na Arian Tay Manggubat, Alisa Shea Idoloverio, Jaylen Aydopiana, Richie Love Benedicto, Mira Lee India at Kayla Pineda. Bigyan natin sila ng mainit na palakpak. Tatawagin ko ngayon si Jethro para ipakilala ang ating mga urado. Ang ating mga murado sa araw na ito ay binubuo nila Ma'am Gregores na humahangin sa ating principal na si Ma'am Marie Sandilig sa ating palakpakan. Ang ma'am ay si Ma'am Jennifer ng Usaw ang ating school Filipino coordinator ating din sa palakpakan. Ay si Ma'am Tongoy na isa sa ating mga guro at ating isang palakpakan. Salamat, Jethro. May ibang guro na nagbibigyan ng assignment tuwing weekend. Papayag pa kayo na mangyari ito? Ngayon, pakinggan natin sa grupo ng proposisyon si Arian Tay Manggubat para sa pagpapahayag ng kanilang panig. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po pala si Arian Tay Manggubat na naniniwalang pwedeng bigyan ng assignment ang mga bata tuwing Sabado at Linggo. Sa ating henerasyon ngayon, kaunti na lamang ang natututunan ng mga bata dahil sa mga laro at pagkakas. Imbis na nito ang kanilang pinag-isukan, ang computer at TV na kaya binibigyan sila ng dagang aralin tuwing weekend. Karamihan sa kanilang halaga pa ang kanilang kasuyakan kaysa sa pag-aaral. Minsan nagtungkot at naawan na lang ang mga guro sa kanila dahil paulit nila ito pinag-aralan sa eskwelahan. At ibang guro naman ay ginagawa na lang nila ito takdang aralin ang activity work sa eskwelahan ng alas 13 ng hapon, hindi pa sila tapos. Ang pagbibigay ng assignment ay pwede rin makaunlad sa kanilang talento tulad na lang sa subject na ito. Nakapalayo rin ito sa mga masasamang na tao dahil kung wala ang signatura, pwede nilang magawa lahat ng kanilang gusto. Salamat po at Salamat, Arian. Ngayon, pakinggan naman natin sa grupo ng oposisyon si Gwen Cabao para sa pagpapahayag ng kanilang panig. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa panahon natin ngayon, marami na dapat tayong higyang pansin. Bilang isang bata, gusto ko sa araw ng Sabado at Linggo ay walang akdang aralin at wala akong ibang inaasukan kundi maglibang, mag-relax, mag
magbanding at magsimba. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng batas, ipapatupad ko na batas ay ang walang assignment tuwing Sabado at Linggo, sapagkat araw ito na magsasaya ang lahat ng bata. Salamat, Gwen. Pakinggan naman natin ang bawat isa. Magsimula tayo sa first position. Sige, Alisa. Para sa akin, dapat nabigyan ng assignment ang mga estudyante para mapagliman nila ang kanilang kekayaan at malalaman sa isang mundo. Gwen. Hindi ba bakasyon ay nakadalaga sa pagpapamilya mula sa isang limbong pag-aaral? Dahil ito lamang sa mga bata, kundi maging sa mga magulang. Nakakapagpahinga sa gastos, nakakatulog ng mga mahabang oras, at nakapag-relax pa. Arian. Bakit ilang oras ka pa lang magagawa ng assignment? Kyle. Kung mahirap ang takdang aralin mo, magagawa mo pa ba ito ng mabilis? At taasa na lang ba tayo sa pag-research sa internet? Kung busy ang magulang natin, matutulungan pa ba nila tayo? Jaylen. LJ, hindi ka naman nahihirapan sa assignment kung nakikinig ka lang sa lesson na inyong pinag-aralan. Alex. Araw-araw ang assignment, pati sa bagong linggo mag-assignment na ka. Ikaw, Carla. Mas mainam maging pati ng pamilya ang paggawa ng takdang aralin tuwing weekend. Dahil dito, nagtulungan at napag-uusapan ng pamilya ang lahat ng pamilya ang isinasalahan sa buong mundo. Gwen. Hindi ka pa rin nagpapasero sa limang araw na pumapasok at araw-araw na takdang aralin? Alam mo ba na may masamang epekto ito sa'yo? Alisa. Paano ba yung mga aspeto na hindi ka natin naiintindihan? Yun o. Pwede naman natin yung mapagkaralan ito sa susunod na Lunes. Sige, Richie. Diba? May holiday naman katulad ng Universal Day, National Heroes Day at Labor Day na pwede naman silang magpahinga sa mga araw tulad yan. Sige, Katrina. Sa balot linggo nga na kami magpapahinga, pati yun tukunin niyo pa. Hindi pa ba kayo natutento? Si Arian. Meron naman tayong 24 oras sa isang araw. Mabuti na lang ilang oras lang ang paggawa ng asignatura, hindi isang araw. Si Arian. Naniwala si Defense Secretary Arvin Luiso na bilang bata may karapatan ito laro at gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang normal na lumalaking bata. Hindi ito dapat ay sa kanila. Sige, Mira. Bakit? Gusto ba palaruin na rin ang bata hanggang sa mataba ito at magkakasip? Si Alex. Hindi lang naman laro ang ginagawa namin. Nagsisimba rin kami at tumutulong sa aming mga magulang. Sige, Kayla. Bilang isang bata, alam kong hindi naman kailangan maglaro buong araw. Pwede naman paglaanan na kahit isang oras na pagawa ng tatlat ang lino. Si Alisa. Sakayon ako sa sinabi ni Kayla. Hindi naman kasi yun ang ibig sabihin namin. Gusto lang namin na magpagkaralan tayo kahit ilang oras lang. Para hindi natin malimutan na sinasaralan natin sa isang linggo. Si Kyle J. Mas matimbang para sa
ang takdang aralin na binibigay sa inyo tuwing Sabado at Linggo kaysa magsama kayo ng pamilya mo? Kaya, Bilang isang bata, hindi ko kaya maglaro ng ilang buong araw, kaya imposible na hindi magawa ang takdang aralin. Gwen, Gaya nga ng sinabi ni Ate, hindi naman sa isang araw, lahat ng ginagawa namin ay paglalaro lamang. Nagsisimba na kami at tumutulong sa aming mga magulang. si Arian, Para naman rin ito sa kanilang kinabukasan. Dahil pag maagap na makapag-graduate, mas maganda pa ang kanilang trabaho makakasmakuha. Maria Catalina, Maraming takdang aralin ay nakakapagdulot init sa estudyante, kaya binabalewala na lang nila. At ang parating na naaral ay nakakadulot ng pagkasira ng utak. Kayo, gusto niyo daw masira ang utak nyo? si Jaylen, May internet naman tayo para puhuman tayo sa ating mga sagot. si Kyle, Kagaya nga ng sabi ko kanina, aasa na lang ba tayo malaki kapag may internet? Arian, Meron naman tayo mga pamilya natin na kapaligid sa atin. si Gwen, Hindi naman sa lahat ng panahon matutulungan tayo ng ating pamilya. Baka minsan busy lang sila at wala sila sa ating bahay. si Alisa, Kaya nga tayo nag-aral para mayroong matuto. si Kyle, Lahat na lang ba yung buhat natin sa pag-aaral? Wala na ba tayo para makasama ang mga magulang natin? si Jaylen, Bakit? Nakasama mo naman yung mga magulang mo noon hanggang Biyernes ah? Kayla, Kaya na po, sinabi ni Dale. Marami namang oras na makakabati kayo ng inyong pamilya. Pwede rin sa panahon gawin ang inyong assignments at linggo ay mag-banding kayo katapos magsimba. E di nakapag-banding na kayo, nakagawa ka pa ng inyong assignment. Madam Herman, si Kyle, iba pa rin yung araw na wala kang iniisip kundi makasama mo lang ang pamilya mo o kaibigan mo. Richie, Ano rin pala ang ibang trabaho ng eskwelahan? Di ba sinapalawak rin ito ng talent natin sa pagkatakas sa yoga mula sa iba pang pamamagitan ng mga extracurricular activities? Alex, Paano kung dumating yung kita ko galing ibang bansa at gusto niya makita? Paano niya ako makikita kung magawa ko ng takdang aralin? si Arian, Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ilang oras ka pa lang gagawa ng Ayan, Paano kung mahirap ang homework? Sa panahon natin ngayon, mahirap na mga homework. Hindi na tayo naabutan ng minuto na magawa ng homework. Pwede rin minsan naabutan na gabi. si Gwen, Sang-ayon ako sa sinabi ni Ayan. Para sa akin, kada araw at linggo ay mahirap na talaga ang leksyon natin, lalo na sa mga takdang aralin. Kaya naman, iyak na matatagalan na talaga ang gumawa ng takdang aralin. Richie, Para masanay na ang mga bata na gumawa ng mga teamwork at hindi pa tamad-tamad gumawa ng mga gawain. Kayla, Sang-ayon ako sa sinabi ni Kiki. Pwede ka naman kumanta, sumayaw o kaya mag-drama anytime. Samantala, ang assignment ay hindi araw-araw. Ginagawa. Weekend na lang, di ba? si Gwen,
Gaya nga ng sinabi ko kanina, 2 araw na lang ang pahinga namin. Kinukuha niya ba? Si Aryan. Kagaya na nagsabi niya sa kanina, na may nag-aaral na tayo para may matutunan. Katrina. Ayan, bakit ikaw hindi mo rin ba gusto magpahinga at hindi rin ba dapat ang 5 araw sa pag-aaral kasi 2 araw gagamitin pa rin ba? Sige, kaya na. Pwede naman gawin ay nagdaan bago maglaro o kaya magtutol. Si Gwen. Ang dami ko nga gawin sa pag-weekend. Tutulong sa pamilya, magsimba, maglaro at iba pa. Pwede mo naman gawin ito katapos ng pag-aralin. RJ. Sa pagkakaalam ko, hindi tayo makakapag-aral kung wala. Kanina, nag-aral na tayo para mayroong matutunan. Ngayon, pakinggan natin ang manapos na parilang sa grupong komposisyon na si RJ Latas. Sa pangkalahatan, hindi kami sumasang-ayon na bigyan ng assignment ang mga batang tulad ko dahil sa mga dahilan ito. Una, hindi na kami nakakapagpalin ng mama ko galing abroad ko. Palagi na lang may takdang aralin. Pangalawa, wala na kami oras para magdasal. Pangatlo, hindi na kami makakagawa sa mga gusto namin tulad na lang ng pagsasayaw, pag-awit, pagpigta, at marami pang iba. Pang-apat, kung mapagplano ang pamilya namin na magbalik, matatagyan ko na sila dahil sa takdang aralin. Panlima, ayon din sa DepEd Memorandum bilang 392 na pinirmahan ni Education Secretary Armin Luistro na nag-uutos sa lahat ng guro na bawasan ang pagbibigay ng takdang aralin upang ang mga estudyante ay makapapahinga sa araw ng Sabado at Linggo. Bigyan natin ng malaking palakpakan ang grupo ng komposisyon. Ngayon, pakinggan natin ang panapos na parilang sa grupo ng komposisyon na si Kyla Pineda. Para sa amin, dapat lang bigyan ng takdang aralin ang mga batang kagaya natin tuwing weekend dahil sa mga dahilan ito. Una, upang mapagbilang natin ang ating kakayahan sa iba't ibang aktividad. Pangalawa, para may pag-aralan tayo sa bahay at magkaroon ng dagdag kaalaman. Pangatlo, kapag Sabado at Linggo, mahaba ang oras na bubugol sa mga research project. Hindi kagaya sa mga araw na may pasok, maliit lang ang oras para mag-research sa internet. Pang-apat, kapag marami kang alam, mas maganda ang iyong kinabukasan. Pang-lima, kahit sa may batas, meron pa rin mga estudyante na kailangan ng karagdagang patnubay ng guro at magulang. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga takdang aralin. Bigyan natin ng mainit na palampak ang grupo ng komposisyon. At meron dito ang 2 timer na si Sharina Luchua para sa komposisyon at si Pierre Oplata para sa komposisyon. At maaari ko bang matawag si Teacher Lidl Dinos Reyes? Ang galing-galing niyo naman. So, you deserve 5 bagsak, 5 bagsak. Ang galing-galing. Ngayon, tapos na ang ating
debate. Tunay-pangayag ninyo ang inyong panig at ang bawat isa ay nagbigay ng kanyang opinion. Pasalamatan din natin ang ating mga jurado, bigay din natin sila ng malakas na palakpak. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng awitan, no? Awit ng kabataan. Yan ay ipi-play ni Aryan ng Buwan. You can use the microphone. Hindi nyo gamitin. Tulis.